For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo gumawa ng inyong YouTube channel gamit lamang po ang iyong cellphone, at ito po ay step-by-step tutorial para po kayong mag-start na agad ngayon. But before tayo mag-start, sabi mo sa akin, Mark, okay pa rin bang mag-umpisa o mag-start ng YouTube channel ngayong 2024? Alam nyo guys, ang sagot ko, lalo pong maganda ngayong mag-umpisa ng YouTube channel. Kaya kung interesado ka, tara, turuan kita. Hi guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung gusto mo yung mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng marami kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa mga kilala nyo na gusto rin mag-start ng YouTube channel at mag-subscribe din sa aking Let's Go! So ngayon guys, makikita natin sa screen, yan na po yung uumpisahan natin. So una, hanapin natin yung Google na application. Siguro naman kung ang gamit nyo po ay Android kasi yung gamit natin, or pwede rin din po yun sa Apple. Okay, sa Safari lang yung gagamitin natin. Now, i-click lang natin to, o kaya pwede rin po yung Chrome. So depende sa gusto nyo. Pero ngayon, meron na agad Google, click nyo lang po yan. Dahil meron na kasi ako account, okay, once na na-click nyo po yan, makikita nyo ito agad. Okay, so makikita nyo to na kung saan, okay, makikita nyo yan. Kasi kung pwede natin gamitin na po yung existing na Google account natin kung meron na kayong Google account. Ito ay para sa mga wala pang Google account. Okay, para makapag-start tayo ng ating YouTube channel. So click lang natin tong create account. So makikita natin, dalawa kasi yung pwede nating gawin para makapag-start po tayo ng YouTube channel. So guys, for me, ginawa ko po yung aking YouTube channel for my business. Kaya nakalagay dito, for personal use or for work of my business or my business. Pwede rin po yung isa, for my child. Okay, so dapat alam natin yon. So hindi basta gumawa ka lang ng YouTube channel mo. So ang totoo, ginawa ko sa akin is for my business. Kaya yung iba nagko-comment diyan sa comment box, sabi nila, bakit daw ako puro nagpo-promote? Eh kasi nga yung channel ko is for my business. Hindi po my personal life. Hindi personal life yung ginawa ko. Kaya guys, kung kayo mag-i-start, mahalaga na alamin nyo kung bakit ba kayo mag-uumpisa ng YouTube channel nyo. For my business ba? Or for my anak ba? Or for my personal? Tanungin mo muna yung sarili mo. Gagawa pala ako ng channel ko for my personal. So walang problema. So mag-update ka kung ano yung nangyayari sa buhay mo daily. Pero sa akin, for business, gumagawa ako ng tutorial ng mga paraan kung paano kayo kumita ng pera sa cellphone at gamit ang internet. So ngayon, halimbawa, for my business, kahit ano naman dyan, walang problema. So halimbawa, personal use, click lang natin yan. So dito hahanapin yung first name mo. Kung kahit anong first name yung lalagay mo dyan, no problem naman. Halimbawa, ang pangalan ko ay Mark Christopher. Okay, so nakikita nyo dyan, optional po yung last name. So kahit hindi nyo na po ilagay, walang problema. Then, ang next step natin is click mo lang po yung next. Click mo lang yung next para makita nyo din. And then dito guys, hahanapin yung birthday nyo. So halimbawa, yung birthday nyo, so August, sabihin na lang natin na 1 and lagay lang natin na 1985. Halimbawa, sample lang to guys ha. So hindi yan exact na birthday ko kasi para makita ko lang na merong sample, may ipakita ko. Gender, nakikita nyo dyan, female, male, rather not to say, or custom. So syempre male naman yan. Then click lang yung next para makapag-start tayo. Ngayon, ano ba yung gusto nyong username? So username, it depends on you pa rin yan. So halimbawa, gagawin na tayo ng panibago nating username, Mark Christopher. Okay, so ngayon 2024, pwede kong ilagay dyan. So then click ko lang yung next, and then ito na po yung magiging pangalan po ng inyong email to or yung Google account. So then click lang natin tong next para makita nyo din. So the user is taken daw. So taken na, so syempre papalitan natin. Ang gagawin lang natin is pwede natin lagay yan ng Mark Christopher, ano ba ngayon? February 2024 para malaman ko na ginawa ko ng February. So makikita nyo dyan. So yung password naman, pwede tayong gumawa ng ating password na halimbawa M12345 6. So sample ko lang to ha. So hindi ko magiging account to or papalitan ko rin naman. So makikita nyo dyan, show my password para makita nyo. Pwede rin hindi. Then pagkatapos nyan, dito sa baba, makikita nyo naman. Okay, click nyo lang po yung next para makuha nyo yung step by step. So, password must at least 8 character daw. So, gagawin natin, click lang natin yung next. Makita nyo, meron na tayong account.
Okay, meron tayong panibagong Google account. So, simple lang siya, di ba? So, ngayon, ang next natin gagawin is click lang natin tong next. Ang gagawin natin is basahin natin yan. Importante yan guys na basahin nyo muna to. Maraming gumagawa ng kanilang Google account, hindi nila binabasa yan. So, sa akin, for me, and guys, yung paggawa pala ng password, sulat nyo. The best, meron kayong password na nilalagay. Sa akin, meron akong sariling password book. Ayan. So, may password ka para hindi mo malimutan. Or, pwede namang i-forget password and then punta lang kayo sa email. Then, click mo lang yung I agree. So, ngayon guys, nandito na po yon. Makikita nyo ngayon dyan sa screen. So, ito na po yung pinakabago nating Google account or Gmail account. Yan din po yan. And then, dito ngayon, sa baba, yan, makikita natin. Yan po. Pwede nyo basahin, protect your account. Pwede nyo rin pong ayusin yung personal info, data privacy, security. Ayusin nyo rin po yan para hindi basta-basta mapasok po yung account at ma-hack. So ngayon guys, sabihin ko na rin sa inyo yung aking 2020 yata nung na-hack yung aking mismong YouTube channel for 2 months. Nawala sa akin and naibalik din naman. Para secured kayo dyan, kailangan nyo guys ng lagyan nyo ng added security. Yan. So ngayon, punta na tayo sa paggawa ng ating YouTube channel. So balik tayo dito sa, punta na tayo dito sa icon na. So pwede nyo makita yung YouTube nandyan. Kung gamit nyo po ay, yan. So dito makikita nyo yan. Then click nyo lang yan. Then pwede natin click yung YouTube. So ngayon guys, nakikita nyo na ngayon. Nandito na po sa baba. Ito na po yung ating panibagong YouTube account. So ang gagawin natin, click lang natin tong U. And dito guys, makikita natin. Yan. Yan. Ngayon, nandito tayo ngayon sa ating mismong panibagong channel. Okay? Ang pangalan niya, Mark Christopher. Pero pwede natin baguhin yan. Alam nyo guys, yung YouTube channel nyo, pwede nyo namang baguhin anytime. So, madali lang naman yan. So, ituturo ko sa inyo. So, click lang natin itong create a channel para may bago na tayong channel. So, pwede na natin palitan yung, so yung name natin, the same lang yan. Yung handle, pwede natin palitan yan. Or pwede natin palitan yung ating pangalan ng ating YouTube. So, sa akin sa YouTube name natin, sa akin dati, ginawa ko yung pangalan ko. Hindi masyadong kilala. So, yung ginawa ko ng screen name. Kaya Pinoy Influencer. Pero, guys, depende sa inyo. Halimbawa, ang gagawin natin ngayon ay, sabihin na lang natin na, depende kasi guys kung ano kung yung business nyo, mas maganda yung business nyo, kung business yung gagamitin nyo. Personal, pwede rin yung pangalan nyo or yung palayaw nyo, screen name nyo. So, halimbawa, sabihin ko na lang Marco Influencer. So, halimbawa, ayan yung pangalan ko. Ang gagawin ko lang is click ko lang yung save sa taas. And then dito, yan, yung gusto nyo naman at ano ba yung mangyayari? Halimbawa, at Marco Influencer. Pwede natin palitan yan. Then, click lang natin yung save. So, baka meron na. So, ang gagawin natin is 40. Lagyan natin ng number. So, yan na po yung ating channel. So, ang gagawin na natin next is click lang natin tong create channel. Makikita nyo yan sa baba. Gagawin lang natin is create channel. And then dito guys, makikita nyo na. Yan. So, may panibago na tayong YouTube channel. Yan. So, makikita nyo. Ito na po yun. So, ito yung channel natin. Yan. Meron na tayong panibagong YouTube channel. Ang pangalan is Marco Influencer. Nandiyan na yung at 40. More about this channel, pwede nating ayusin. Click nyo lang po yan. Pag gusto nyo i-edit yung mga gusto nyo ilagay. And create na. So, pwede na tayong mag-create ng new content natin. So, manage videos. Wala pa naman tayong videos. So, ito na po yung first na gagawin nyo kung gusto nyo na po mag-upload ng videos nyo. So, gagawa rin ako ng tutorial paano ayusin yung ating picture. Halimbawa, ito. Gusto nyo lagyan ng picture. Pwede yan. So, pwede na rin natin laglagay tayo ng mismo dun sa likod. Pwede yan. And tuturuan ko rin kayo ng iba't iba pang mga tips kung paano naman kayo mag-grow ng YouTube channel. Now, guys, paano ba kasi dumami yung views natin? So, guys, ang suggest ko, okay, ito yung computation ko na kung paano kayo first na kumita rin sa YouTube. Dapat meron kayong minimum of 80 videos. Minimum yun. Sa akin noon, sabog-sabog kasi wala naman nagtuturo pa noon sa Philippines na papanood natin. Sa ibang bansa meron. Nung nag-start ako 2017, 2024 na. So, 7 years na. Pero na-monetize ako 2018. Ako na-monetize. So, 5 years na rin akong kumikita sa YouTube. So, ang sistema, mag-upload muna kayo ng 80 videos na maganda yung quality para makilala ka ng YouTube at tutulungan ka ng YouTube mismo na i-promote yung YouTube channel mo at mga videos mo. At mag-start kayo sa isang niche. Ano ba yung mga niches? So, pwede kayo sa make money online, health, personal vlog. Marami na ngayon sa food eh. May mukbang, may cooking, at iba't iba pa. So, ano ba yung may pinakamalalaki pala yung bayad? So, sagutin ko na rin kayo. Ang pinakamalalaking bayad is finance, health, make money online,
Yun po yung mga malalaki po yung ibinabayad ng mga advertisers. Pag personal vlog, maraming views, pero maliit po yung bayad per 1,000 views. Yan lang yung aking masisya. Sana guys, meron kayong natutunan sa tutorial natin na to. And guys, kung marami kayong natutunan, ay okay lang ba guys na i-subscribe nyo na? Mag-subscribe kayo and i-like nyo po yung video na to. And mag-comment naman kayo dyan sa comment box ng thank you for making this content. So type nyo po dyan, ibig sabihin meron kayong natutunan. So thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.